ready? Install natin tong seal bearing crankset. Ayan. Ito nilagyan ko lang siya. Ako na lang naglagay niyan yung para hindi ako malito. Nilagyan ko lang ng pentel pen. Pero ito yung tsura niya. Ayan, seal bearing. Nilagyan nyo nito. Ito sa loob to. Ayan siya. Tapos ito at patong nyo lang. Yan siya, seal bearing. So para matanggal to clockwise. Yan, ito rin clockwise, baliktad siya, clockwise. Ayan, sira na yung mga bearing. Sira na. Ayan, palitan. Ito itsura niya. So, papalitan ko yung crank arm. Tatanggalin na lang natin yung dito. Pati dito sa gilid. Natin yan, dumi kasi after 30 years ngayon lang nilinis yun, binuksan. So linisin natin ng gas para mas madaling mawala yung mga grasa. So pag masikip tong ito, hindi niya mapasok, much better na i-trim yung konti. Hanggang sa medyo kaya nyo ipasok ng kamay nyo. Mas konting pressure lang, okay na yun. Ito kasi masyadong masikip. So hindi talaga i-trim to. So much maganda talaga may mga power tools kayo para mas mapabilis yung trabaho. Nandito naman sa gilid yung klase ng seal bearing niya. Ayan o. Yung type ng seal bearing niya, ayan na nandyan. So pag papalitan nyo, ito lang papalitan nyo. So ayan. Dapat ganyan siya. Sa pag-install naman ng plato, madali lang naman. Ganyan nyo lang yan, yung plato nyo. Ayan. Tapos ito. So ito, dalawa naman yan papasok yan. Yung isang ganito nyo parang nut, papasok na kagad yan. Mas malaki siya ng konti. Yung isang ganito nyo mas malaki siya ng konti kaysa dito. So papasok siya. Yan. So pag screw in, clockwise lang. I-tighten nyo na lang ito. Okay na yan. Bago nyo pala i-install, kailangan yung mga thread, lalagyan nyo ng mga grasa. Para pag tatanggalin nyo siya in the future, mas madali nyo siyang matanggal at hindi siya parang kakapit yung bakal. So ito rin, lagyan yun. Kasi dito yung umiikot So ito rin, lagyan nyo rin to. Kasi yung ganito ko, yung dating ganito ko, hindi siya madaling matanggal kasi walang grasa yun. Kaya sobrang hirap tanggalin. Ang purpose ng grasa, mas madaling ma-install at pag tatanggalin nyo siya in the future, mas madali rin siya tanggalin. Itong isang nut, kasyang-kasya lang siya dito. So ang pagpasikip naman siya,
counterclockwise. Hindi na siya masikip. Yung bearing housing, hindi na siya masikip. Nalalagay na lang siya. Ayan, ganyan. Pero mas maganda kung medyo masikip lang siya ng onte. Hindi siya traditional way kasi usually yung mga bearing houses masikip talaga, pinipuwersa yan. Mahirap siya i-install. Pero mas maganda medyo masikip lang ng onte. Yan na, na-install na ng maayos yung steel bearing. Tapos lagyan na natin itong plastic na kasama. Tapos lagyan na natin dito. Tapos lagyan na natin siya. Okay, tapos yung kabila naman. Install na natin itong isang bearing. Yan. Tapos itong plastic na kasama. Tapos itong nut. Counterclockwise yung pag sarado. So yan. Pag okay na kayo sa tightness niya, sa sikip, so may parang ipin yan, no. Ilalagay nyo ngayon to. Ayan, may ipin yan. Yan. Dito. Ipin. See. Yan. Yan, dapat ganyan siya. Tapos washer, and ito yung pinaka nut, lock nut. Counterclockwise din ang pagsara. So yan na. So igpitan nyo na lang ayon sa tightness na gusto nyo. Tapos yan na yung paano pag-install ng seat bearing. So ayun, smooth na smooth yung pag-ikot nya, unlike dun sa dating bearing niya, yung old school na bearing. So ganun lang. So hindi, inuulit ko, hindi to yung traditional way na pag-install, pero since seal bearing to, mahirap talaga i-install to. Ganun ang ginawa ko at okay naman siya. So ganun kung paano mag-install ng seal bearing dun sa bottom bracket ng BMX. So dun sa bearing house, hindi siya yung traditional way. So ginawa ko, niluwagan ko lang siya ng onte para mas madali ko may pasok yung bearing house. So okay lang naman yun. Na-install ko naman siya at hindi siya gumagalaw. Dapat ganun. Or much better kung medyo masikip ng onte na ma-install nyo. So yun ang diskarte ko. Pwede nyong gawin yung puro man's job tulad nito. Okay, sa taas. At kung may special tool kayo para sa mga seal bearing para sa bottom bracket ng mga BMX tulad nito, kahit anong gamitin nyo sa mga gayon, same result pa rin ang makukuha nyo. Make sure lang, if kung gagayahin yung ginawa ko, dapat yung pagka-grind nyo dun sa bottom bracket dun sa ginawa ko, hindi maluwag. Dapat kahit paano saktong-sakto siya, hindi uuga yung bearing house, kasi napaka-crucial lang, dapat hindi umuuga yung bearing house. So sa ginawa ko, hindi naman umuga yung bearing house niya. So okay yun, kasi masisikip pa, makukompress naman siya eh. Kasi pag umuuga yun, tapos kinompress mo, uuga pa rin yun. Dapat hindi umuuga yung bearing house pag in-install nyo. So yun lang. Sana may natutunan ka sa video nito, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na para sa mga ganong DIY videos at iba pang gaming videos. Gumagawa ako ng mga gaming videos, key mapping videos, ang mga reviews, at other contents. So, yun lang sa ngayon, at see you in my next video. Get ready.